Sa mustang muli, kaibigan, sa video nito, isa-isay naman natin ang mga mahalagang pangyayari sa Slam Dunk mula sa umpisa hanggang sa wakas. So paano, simulan na nga natin. Tawagin mo ang iyong mga kasama. Time out! Simple! Nung kabataan ni Coach Anzai, siya ay kinikilala pa bilang isa sa mga pinakamagaling na player sa buong Japan. Sa katunayan, isa siya sa mga player ng kanilang national team. Yun nga lang nung panahon na to ay wala pang professional basketball league sa Japan. Kaya hindi siya kailanman nakapaglaro bilang isang pro. Siya si Coach Anzai. Player siya dati sa national team. Noon namang nasa high school pa, ang magiging mga coach ng Rionan at Kainan sa inaharap, naging mahigpit na magkarebel muna sila. Habang nasa kanyang junior year, si Tauka ang sinasabing pinakamagaling na player sa buong distrito ng Kanagawa. Habang si Takato naman ng Kainan, kahit na nasa first year pa lamang ay isa ng star player. Dahilan para mabansagan siyang the rookie from hell. Inihaambing ko ang sarili ko kay Sendo. Pwede namang may hambing si Takato kay Rukawa. Mga 16 na taon bago magsimula ang series, nagsimula ang streak ng Kainan ng taon-taon nilang pagpasok sa Inter High. Matapos niya mag-focus sa pagiging isang coach, si Anzai ay naging isa sa mga pinakamagaling na coach sa collegiate level sa buong Japan. Sa panahon din na to siya nakilala sa bansag na White-Haired Demon, isang kinakatakutang coach dahil sa kanyang striktong pamamaraan. Mga 10 taon bago magsimula ang kwento ni Sakuragi, si Yazawa na kinikilalang pinakamagaling na player ni Coach Anzai ay piniling maglaro sa Amerika. Bagay na hindi sinang-ayunan ng striktong coach. Hindi dahil sa hindi siya naniniwala sa talento ni Yazawa, kung hindi dahil alam niyang hindi pa to handa. Gagawin kitang pinakamahusay na basketball player dito sa buong Japan. Pagkalipas ng 5 taon, napag-alaman na lang ni Coach Anzai na naaksidente at namatay si Yazawa sa isang car crash. Ayon sa report, nalulung to sa ipinagbabawal na gamot marahil dahil sa nabigutong magtagumpay sa paglalaro sa labas ng Japan. Matapos ang pangyayari, tuluyan ang iniwan ni Coach Anzai ang pagka-coach sa kolehiyo at piniling high school na lamang ang hawakan. Iniwan na ng halimaw na may puting buhok ang college basketball. Mula noon, nagbago na ang estilo niya sa pagka-coach at nagsimulang makilala sa bansag na White-Haired Buddha. Oh, kumusta na kayo dyan? Mga 3 taon bago magsimula ang series, si Hisashi Mitsui ay naglalaro pa bilang star player ng Takeuchi Junior High. Sa kasama niyang superstar na si Mitsui, sigurado mananalo tayo! Sa kanyang final game, nagawa niyang may pasok ang tira na kapagpanalo sa kanyang team. Ayon sa kanya, naipasok niya ang bola dahil sa sinabi sa kanya ng nanonood na si Coach Anzai. Ito ang dahilan kaya pinili niya maglaro para rito sa sumunod na taon. Hanggat may odds, may pag-asa pang manalo. Makalipas ang 1 taon, si Mitsui, Kogure at Takenori Akagi ay sumali sa hindi kilalang Shoko team. First year, Section A, Takenori Akagi. Section C po, Kiminobu Kogure. Section J, Hisashi Mitsui. Habang ang skill ni Mitsui ay angat na angat sa iba, si Akagi ay masasabi nagsisimula pa lamang. Bagamat magkaiba sila, pareho nilang pangarap na gawing number 1 ang Shohoku sa buong Japan. Number 1 sa Japan. Pangarap ko yun! Sa kasamang palad habang nagpa-practice, muling na-injured ang iniindang tuhod ni Mitsui. Bagay na nakapagpatigil sa kanya sa paglalaro, na naging dahilan naman ng kanyang unti-unting pagkaligaw ng landas. Akala mo magaling. Habang naglalaro pa sa kanilang kupunan sa junior high, nagkaharap na sina Sendo at AG Sawakita. Ayon kay Sendo, si Sawakita ang nag-iisang player na hindi niya nagawang talunin sa 1 versus 1 na laro. Samantala, ang bidang si Hanamichi Sakuragi naman nung nasa junior high pa ay binasted ni Yoko Shimamura, ang ika-50 babae na gumawanan sa kanya. Siya dapat 50 bebo na pumasok. Natatalo sa record mo! Dahil isang basketball player ang pinili ni Yoko, kinamuyan na ni Hanamichi ang salitang basketball. Sa kaparehong panahon, ang nasa junior high rin na si Haruko ay nakitang maglaro si Rokawa sa kauna-unahang pagkakataon. Si Rokawa ang star player ng Tumigaoka Junior High at talagang kapansin-pansin ang galing sa paglalaro. Sa katunayan, sinubukan siyang i-recruit ng malalakas na team gaya ng Rionan, Shoyo at Kainan.
Nakascore siya ng 51 points para sa team nila. Sa kanyang ikalawang taon, sobrang laki na lang in-improve ni Akagi na nagsimula na siyang kilalanin bilang isa sa mga pinakamagaling na sentro sa distrito. Kasama ang kanyang karibal mula sa Ryonen na si Jun Uzumi. Sa taon na rin na to sumali ang maliit pero napakabilis na point guard na si Ryota sa Shoku. Ikaw mo ba? Sino ka ba? Ako ang tatawagin lang pinakamahusay na guard sa distrito ito. Sa kasamang palad, hindi niya nagawang makapaglaro matapos siyang paginitan ng mga sigang tropa ni Mitsui. Bagamat nabugbog siya ng gusto, nagawa niyang bungiin si Mitsui. Nagtamo naman ng mga injury si Ryota at kinailangan ngang manatili sa ospital. Isa sa mga dahilan kaya maagang nalaglag ang Shoku sa taon na yon. Samantala, ito rin ang unang taon ni Sendo sa Ryonen na agad niyang nagawang tulungan makaabot sa Final Four. Ipinakita na kagad ni Sendo ang kanyang galing sa basketball. Sa may kainan naman, si Maki na nasa kanyang ikalawang taon ay kinikilala na bilang MVP ng Kanagawa District. Ito rin ang taon kung saan nagawa makapag-qualify ng kainan sa Interhigh sa ika-16 na sunod na taon. Sa nakaraang 16 na taon, hindi pa nagbibigo ang kaya na makasali sa Interhigh. Sa kasamang palad, minalas sila sa Interhigh matapos silang talunin ng number 1 team sa Japan na Sano. Ang Sano na nagawa namang ipanalo ang laban nila sa finals laban sa Iowa Gakuen. Bagay na nakapagbigay sa kanila ng kampyonato sa ikatlong sunod na taon. Sa taon kung saan nagsimula ang series, si Hanamichi Sakuragi at ang kanyang mga kaibigan ay piniling mag-aaral sa Shoku. Nasa high school na ako. Wala pa akong girlfriend, Lisa. Libasa, laging binabasid ng mga bebot. Gayon din ang super rookie na si Rukawa na pinili lamang ang Shoku dahil sa ito ang pinakamalapit. Dahil ba kay Coach Ansay? Bakit dun mo gusto? Malapit eh. Sa unang linggo, nakilala ni Hanamichi si Haruko at agad siya nagkagusto rito. Dahilan para makalimutan ni Hanamichi na ayaw niyang naririnig ang salitang basketball. Mahilig ka ba sa basketball? Mahilig ka ba sa basketball? Ang ganda. Sa katunayan, naging interesado pa siya dito na magsimulang magkwento si Haruko ukol sa laro. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakipaglaro ng one-on-one si Hanamichi sa captain ng kupunan na si Akagi, na nabunyag naman na nakatatandang kapatid pala ni Haruko. Bagamat hindi maganda ang resulta ng unang pagsabak niya sa court, hindi may itatanggi na meron siyang potensyal. Sa kabila ng kawalan ng kaalaman sa larong basketball, piniling sumali ni Hanamichi sa kupunan para lamang makuha ang atensyon ni Haruko. Nandito na si Sakuragi yung basketballista. Nang opisyal naman siya maging bahagi nito, na-assign siya kay Ayako upang matutunan niya mga basic skills, mga drills na inip siyang gawin. Bad trip naman to. Bakit ba nila pinagagawa sa akin to? Samantala, itinuro naman ni Akagi sa kanya ang pag-rebound at kung gaano kahalaga to para manalo sa isang laro. Anong sabi mo? If I control the rebound, I'll control the game? Bilang paghahanda para sa parating na kompetisyon, nagkaroon ng practice match ang Shoku laban sa Ryonen. Ito ang unang pagkakataon na nagkaharap sila Rukawa at Sendo na parehong nagpamalas ng kanilang mga kakayahan. Bagamat natalo ang Shoku sa 1 puntos, masasabing magandang ipinakita nila sa laban. Masasabi kong malaki ang in-improve ng team mo sa loob ng isang taon. Matapos ang ilang buwan ng pagpapagaling, muling nagbalik si Ryota sa kupunan. Ang problema, hindi pa rin nakakalimutan ni Mitsui ang ginawa nito sa ngipin niya. Magaling ka na ngayon ha. Kaya muli nitong pinaginitan ang kulot na manlalaro. Dahil sa kagustuhan mapabagsak sa Ryota at ang basketball team, pinasok ng grupo ni Mitsui ang basketball gym at sinimulang manggulo. Bagay na humantong nga sa madugong harapan. Matapos muling makita si Coach Anzai, tuluyan nang inamin ni Mitsui na nais niya makabalik sa kupunan. Coach Ansay, gusto ko po maglaro ulit. Sa kalagitnaan ng taon, ang pagsisimula ng Kanagawa District Tournament. Sa kanilang unang laban, nakarap nila ang Muradai. Sa kabila ng hindi agad pagpasok ni Coach Anzai kila Ryota, Mitsui, Rukawa at Hanamichi sa unang bahagi ng laro, nagawang may panalo ng Shoku ang laban sa score na 114-51. Bagay na nagawa nila dahil sa husay ni Akagi sa ilalim, na sinabayan pa ng dominanteng opensa ni Rukawa.
Bagamat ito ang kanyang unang opisyal na laro, kahit papano ay nagawa rin makatulong na Sakuragi. Yun nga lang, na-foul out siya bago matapos ang laro. Foul ka na! Foul out ka na eh! Nakaharap naman nila ang Kakunohay. Hindi ulit nakascore si Sakuragi at muling na-foul out. Malas. Kakampi siguro nila yung referee. Hindi naman yun naging problema para sa Shoku dahil nilampaso nila ang Kakunohay sa score na 160-24. Kuragi, kulang ka lang kasi sa experience. Sa sumunod nilang laban, nakaharap naman nila ang Takahata. Habang nasa loob, sinubukang gamitin ni Sakuragi ang tinurong teknik sa kanya ni Akagi, ang Killer Eye. Killer Eye! Ito ang Killer Eye! Nang ma-realize niyang hindi ito gumagana, tuloy na siyang napikon na muling humantong sa kanyang pagkaka-foul out. Foul out! Sandali lang, Ref! Baka naman pwede niyo pa akong pagbigyan! Sa uli, nanalo ang Shoku sa score na 103 kontra sa 59 ng Takahata. Sunod naman nilang nakaharap ang isa sa top 8 ng distrito, ang Tsukubuhay. Muling dinomina ng Shoku ang laro. Salamat sa patuloy na gumagandang chemistry ng kanilang mga starter. Nagawa naman makatulong ni Sakuragi gamit ang husay niya sa pagkuha ng rebound. Subalit gaya ng dati, natanggal siya sa laro bago pa matapos ang laban. Ayos! Akin na to! Number 10! 5 fouls! Foul out! Final score, 111-79. Sa sumunod na round, natapat naman sila sa Shoyo, ang itinuturing na ikalawang pinakamalakas sa distrito ng Kanagawa. Sa larong to unang nilagay ni Coach Anzai si Sakuragi sa starting lineup. Hindi gaya ng mga nauna nilang laban, maaga silang pinahirapan ng Shoyo gamit ang kanilang height at shooting. Nagawa naman nilang makabalik sa laro dahil sa leadership ni Akagi, sa opensa ni Rokawa, sa bilis ni Miyagi at 3-point shooting ni Mitsui. Matapos piliing manood lamang sa mga unang bahagi, kinailangan na pumasok ni Fujima sa laro upang tulungan ang kanyang kupunan. Si Fujima ang captain, playing coach at mismong ace player ng Shoyo. Bagamat nagawa niyang gawing dikit ang laban, nagawang may panalo ng Shoku ang laban sa score na 62-60. Malaki ang naitulong ni Sakuragi sa panalo. Palayap lang! Sa wakas, nakapunto sa rin ang hiling sa Sakuragi! Yun nga lang, na-foul out siya. Salap! Sunod naman nilang nakaharap ang defending champions ng distrito, ang Kainan. Taliwas sa inaasahan ng marami, magandang ipinakita sa laro ng Shoku sa mga unang bahagi ng laban. Salamat sa opensa ni Rokawa. Pero sa pangunguna ng MVP na si Shinichi Maki, nagawang makalamang ng Kainan ng higit sa 10. Paano kung di pa seryoso yung laro ni Maki kanina? Ay na! Maki! May iniindamang injury si Akagi. Nagawa pa rin niya makatulong sa kupunan gamit ang kanyang leadership at presensya sa ilalim ng basket. Habang si Sakuragi naman ay muli nagpakitang gilas gamit ang kanyang malahalimaw na rebounding. Bukod pa yan sa nagawa niyang makascore ng highlight dunk laban sa star player na si Maki. Mananalo tayo! Counter foul! One free throw! Sa mga huling segundo ng laban, habang lamang ng 2 puntos ang Kainan, nagawang makuha ni Sakuragi ang crucial na offensive rebound. Ako sa Sakuragi ang hari na rebound! Yun nga lang, nakagawa siya ng malaking pagkakamali nang may pasa niya yun sa player ng Kainan, nakamukha ni Gori. Gori! Hanggang sa tumulog na nga ang buzzer, hudyat ng unang pagkatalo ng Shoku. Game over! Ang final score, Shoku 88, Kainan 90. Dahil sinisisi na Sakuragi ang sarili sa pagkatalo nila sa Kainan,
Ginupitan niya ng manipis ang kanyang buhok. Hello. Nasinundan naman ng pagsabak niya sa 3 araw na pagtitraining. Dalampasan na nga kaya niya mga kahalan niya sa loob lamang ng 3 buwan. Sa tulong ng gabay ni Akagi, nagsanay siyang tumira ng jump shot malapit sa basket. Suporta lang. Tama yan. 96! 97! Sa sumunod na laban, nakarap naman nila ang Takezato High. Itiwala ko sa inyo. Talunin niyo ang Shoko. Tambakan niyo sila. Maliwanag! Sa kabila ng pagiging bahagi nito ng Final Four, nagawang manalo ng Shoku laban sa kanila nang walang kahirap-hirap. Lalakas. Sa katunayan, hindi na nga nila kinilangan pa si Sakuragi na dahil sa matinding pagtitraining ay huli na nga na makarating sa laban. 5 minuto na lang! Hindi na kita palalaruin ngayon para hindi makita na Riola na natutukan mo. Tinambakan ng Shoku ang Takezato sa score na 120-81. Tanggal na ang Takezato. 3 kapunan na lang ang maglalaban. Para sa laban na magdedetermina ng kapalaran nila sa Inter High, ang kailangan nilang harapin ay ang mas lumakas na Ryonan na pinamumunuan ni Sendo, Usmi at Fukuda. Maagang dinomina ng Ryonan ng laro dahil sa pinagsamang opensa nila Fukuda at Sendo. Bagamat nahihirapan sa laro, nagawang makadikit ng Shoku dahil sa mga crucial na 3-pointer ni Mitsui. Nagkaroon din ng palitan ng puntos sa mga ace player na sila Rukawa at Sendo. Maging sila Usmi at Akagi sa ilalim ng basket. Sa mga huling bahagi ng laban, nagawa pang magkwento ni Kogure ng pagkahaba-haba bago tuluyang pumasok ang kanyang 3-pointer. Pumasok. Habang si Sakuragi naman ay muling nakatulong sa pagkuha ng mahahalagang rebounds. Maging sa depensa na nakapagpabagal sa opensa ng Ryonan. Nagawa rin niya makascore ng 9 na puntos. Ano, Mitzi? Ako ngayon yung Sakuragi! Galing ako! Kasama ang isang slam dunk sa mga huling segundo ng laban na nakasigurado sa kanilang panalo at tuloy ang pagkakapasok sa National Championship. Final score, Shoku 70, Ryonan 66. Matapos ang laban, pinangalanan ng Mythical 5 o 5 pinakamagagaling sa distrito. Sila ay sina Shinichi Maki na muling hinirang na MVP, ang shooting guard niyang teammate na si Jin, sina Akagi at Rukawa ng Shoku, at si Akira Sendo ng Ryonan. Coach Shansai, tingnan nyo. Tayo ang pangalo sa pinakamagaling. Malakas tayo! Malakas ang team! Mga ilang linggo matapos nilang matagumpay na makapasok sa Inter High, nagsimula na maganda ang Shoku para sa national tournament. Hindi mangyayari kung hindi sumali ang ganyan si Sakuragi sa basketball team. Ano naman ang gusto mo palabasin? Mga 10 araw bago magsimula ang tournament, nagkaroon ng practice match ang Shoku laban sa Josei High. Mananalo tayo! Hindi naman pinasama si Sakuragi na sumailalim sa one-on-one training kay Coach Anzai. Hindi, Sakuragi. Pareho tayo maiiwan dito. Ha? Ha? Bakang! Bakit gano'n, ha? Bakit ako iniwan, ha? Ang target, ang matutong tumira sa Sakuragi ng jump shot mula sa mid-range. Shooting techniques ang pag-aaralan mo. Wala nang iba. Ito ang dahilan kaya nagpaiwan tayong dalawa dito sa gym.
Para magawa yon, kinailangan niya makashoot ng 20,000 jump shots sa loob ng isang linggo. Ang panghuling tira. Upang matulungan ng Shoku sa paghahanda, nagkaroon rin sila ng practice match laban sa pinagsama-samang star players ng Shoyo at Ryonen. Saluhin ang bola. Gamitin ang tuhod. At impulso. Dahan-dahang itaas. At itin ang bola. Parang-parang. Sa mismong pagsisimula ng national tournament, nakaharap ng C-rank na Shoku ang A-rank na Toyotama. Kapag nagkita kami, ilalampasok ko siya sa loob ng road. Ang Toyotama ang isa sa dalawang malakas na team mula sa Osaka at kilala sa kanilang run and gun style. Isang kupunan na palaging umi-score na mahigit 100 kada laban. Ang ace player namin, si Kishimoto. Ginamit naman ni Coach Anzay yon laban sa kanila. At ipinaalalang kailangan nilang kontrolin ang pace o bilis ng laro. Bagay na naging epektibo naman at nagresulta sa kanilang pagkapanalo sa score na 91-87. Bukod sa epektibong pagdepensa, nagawang makascore ni Sakuragi ng ilang magagandang jump shots sa laban na to. Bagay ni kinagulat hindi lang ng kalaban nila, maging ng kanyang mga kakampi. Pasok na naman! Sa kanilang ikalawang laban sa Inter-High Championship, kinailangan naman nilang harapin ang number 1 high school team sa buong Japan, ang defending champions na Sano High. Sila ang pinakamalakas na team. Ang Sano ay kinabibilangan ng number 1 na sentro sa Japan na si Masashi Kawata at ang number 1 na pinakamagaling naman na laro na si Eiji Sawakita. Bagamat nagawang talunan ng Shoku ang napakalakas na team na gaya ng Toyotama, masasabing halos imposibleng matalo nila ang napakadominanteng kupunan ng Sano. Hindi gaya ng inaasahan, nagawang makapagsabayan sa puntos ng Shoku sa Sano sa unang half ng laban. Nakalamang pa nga sila ng isa sa pagtatapos nito. Salamat sa magandang nilalaro nila Mitsui at Sakuragi. Pero yun nga, pagpasok ng second half, mabilis na nakagawa ng adjustments ang Sano at agad na nakuha ang kalamangan. At mula nga ron ay ilang minuto na lang hindi pinascore ang Shoku sa pangunguna ni Kawata at Sawakita. Nagawa nilang palabuhay ng kalamangan na umabot ng hanggang 24 na puntos. Bagamat napakalaki na ng lamang ng kalaban, hindi pa rin sumuko ang Shoku sa tulong ng clutch shooting ni Mitsui. Ng gorilla dunk ni Akagi. Mga pasa ni Miyagi. Pagiging team player sa wakas ni Rokawa. At ng malahalimaw na laruan ni Sakuragi. Nagawa nilang mahabol ang score ng napakalakas na kalaban. Sa huling 10 segundo ng laban, kung saan isa na nga lang ang lamang ng Sano, ipinasa at ipinagkatiwala ni Rokawa ang huling tira sa mga kamay ni Sakuragi. Na nakapagpanalo sa kanila sa score na 79-78. Bagamat nagawa nilang milagrong may panalo ang laban kontra sa pinakamalakas sa Japan, nagtamo si Sakuragi ng back injury na magiging dahilan para hindi na nga siya makapaglaro pa sa sumunod na laban. Dahil na rin sa pagod at mga inihindang injury mula sa pinaghirapang panalo laban sa Sano, natalo ang Shoku sa sumunod nilang laban sa tournament na siya namang tumapos sa pangarap nilang kampyonato sa taon na yun. Samantala, ang Aiwa Gakuen, ang kupunan na tumalo sa Shoku ay nakaharap ang kainan sa semifinals. Nagawa namang talunin ng kainan ng Aiwa dahilan para sila ang makapasok sa finals sa taon na yun. Sa kasamang palad, kinailangan ng kainan na makontento na lamang sa pagiging number 2 sa Japan matapos silang talunin ng hindi pinangalan ng kupunan sa huling laro ng tournament. Habang nasa ibang lugar at nagpapagaling ng kanyang injury, ipinakitang binabasa ni Hanamichi ang sulat sa kanya ni Haruko na sinabing hinihintay nito ang kanyang pagbabalik sa basketball.